ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal na dapat nilalaban hanggang dulo. Pero meron din naman mga kapuso na pagmamahal na sa umpisa pa lamang ay dapat nang binitawan. Ikaw kabarangay, handa ka bang maghintay na piliin ka ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, may mga taong pinanganak na maraming pagkakatulad sa buhay at may dahilan kung bakit nagtatagpo ang kanilang mga landas. Magandang araw po sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako po si Cha, 29 years old at nagtatrabaho sa isang private company dito sa Mandaluyong. Matagal na akong nakikinig ng inyong programang Barangay Love Stories. At sana po kagaya ng mga kwento ng buhay na inyong tinatampok mula sa inyong mga letter senders ay makapag-iwan din po itong sulat ko ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Year 2020, nauso yung isang website kung saan ay makakausap mo ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mag-a-appear na lamang randomly yung stranger kapag pinindot mo yung next option sa website na yon. At dahil nga pandemic pa noon ay naging pampalipas oras ko ang website na yon. Marami akong nakakausap pero puro kumustahan lamang. Never akong nagbigay ng social media information ko sa kanila. Pampalipas oras ko lang kasi talaga ang mga nakakausap ko doon. Kapag nabobore na ako, ine-next ko na kaagad para sa bagong stranger na makakausap ko. Nakakatuwa lang kasi may isang tao noon na paulit-ulit kong nakikita at nakakausap sa website na yon. Mike ang pangalan niya. Siya rin ang pinakamatagal na kausap ko at nang matapos ang pandemic ay nagkasundo kaming magkita sa personal, Papa Dudut. Pero may kaklase ka rin bang manaksak ng lapis nung Ay elementary? nako, oo meron. Naalala ko nga, sinaksak ng classmate kong babae yung classmate kong lalaki dahil ayaw magbayad ng utang sa kanya. Ang lala naman nun. Naku, sinabi mo pa. Buti nga, mabait yung nanay nung lalaki kaya nagkaayos din sila kaagad. Eh ikaw, sino yung kaklase mo na nanaksak ng lapis? Ako. Ha? Ikaw? Ikaw yung nanaksak ng lapis? Oo. Binubuli kasi ako nung kaklase ko na yun eh. Mataba kasi ako dati kaya lagi niya akong binubuli. Hanggang sa napikon ako tapos sinaksak ko siya ng lapis sa hita niya. Uy, yung jumbo na lapis pa. Uy, ang morbid mo, grabe ka. Yung sama kasi ng ugali niya eh. Pero nagsorry din naman ako syempre kasi nasa guidance office na kami nun eh. Tapos nagsorry din siya sa pambubuli niya sa akin. Pero kahit kailan, hindi ko nakalimutan yung tinawag niya akong balyena. Nako, pero alam mo, hindi halata na mataba ka dati ha. Eh marami rin nagsabi niyan. Pero kapag nakita mo yung mga old photo ko, nako, sigurado ako, magugulat ka rin. Tsaka, alam mo kasi sa totoo lang, dinibdib ko yung sinabi ng nambubuli sa akin dati. Eh kahit kailan hindi ko yun nakalimutan. Kaya nung mag-college ako, ayun, marami akong sport na sinalihan. Volleyball, soccer, tsaka track and field. Alam mo, grabe talaga effect sa tao ng mga bully, no? Good thing, nagkaroon ng magandang outcome kahit papaano ang ginawa nila sa'yo. Ayun, naging active ka sa sports kasi malaking tulong yun para sa atin. Eh, doon ko rin talaga nilalabas ang stress ko sa lahat. Halos pareho tayo ng kwento. Talaga? Oo.
Nabully rin kasi ako nung high school kasi ako naman sobrang payat ko naman nun. Kaya nung mag-college ako, nagsimula akong mag-gym, mag-basketball, tsaka tumakbo. Ibig sabihin, nagjo-join ka rin sa mga fun run? Mahilig kasi akong sumali sa mga ganun eh, lalo na bago mag-pandemic. Oo, ang dami ko nang nasalihan, saka ang dami ko na rin finisher's medal. Ay, ako rin. Finisher's shirt tsaka medal. Naipon na rin yung mga ganyan ko, pero nakakatuwa talaga na ang dami nating similarities. Alam mo, feeling ko nga, nagkasama na tayo sa parehong fun run event noon eh. Ang sabihin mo, baka nagkasabay na rin tayo ng takbo. Pwede, no? Hindi lang natin alam kasi hindi pa tayo magkakilala nun. O sige, sa susunod na magpa-fun run ako, sasabihan kita. Oo. Baka sakaling gusto mo ring mag-join, diba? Oo, sige, syempre. Go ako dyan kasi nakakamiss na rin talaga tumakbo sa mga ganyang event. Papadudot, marami pa kaming napag-usapan ng mga bagay-bagay ni Mike ng araw na yon. Nakakatuwa kasi ang dami naming similarities, from zodiac sign, paboritong pagkain, hobbies at kung ano-ano pa. Kaya naman halos walang dead air ang pag-uusap namin ng araw na yon. Ang lakas pa ng tawanan namin, lalo na ng mapagkwentuhan namin ang tungkol sa childhood stories namin. In fairness kasi kay Mike ay hindi nauubusan ng topic. Nalaman ko din na galing pa pala siya sa Pampanga at sinadya niya talaga akong puntahan sa Manila. Noong magkausap kami sa internet ay sobrang limitado lamang ang impormasyon na binigay namin sa isa't isa. Pero pagkatapos ng pagkikita po namin ay nagkapalitan na kami ng Instagram username kung saan kami noon naging mas madalas na magkausap, Papa Dudut. Bagay na kinakatuwa ko. Ayan, sa wakas natapos na rin yung movie na pinapanood natin, Jana. Grabe naman yung ending eh. Sakit sa puso. Anong grabe dun? Ang ganda kaya. Maganda ba yun? Hindi nga nagkatuluyan yung dalawang bida eh. Oo, kasi yun naman talaga nangyayari sa totoong buhay, di ba? Madalas na hindi nagkakatuluyan yung dalawang tao kahit nagmamahalan pa sila. Uy, lalim nun ah. Walaan ko. May love life ka na, no? Ha? Saan naman galing yun? Ay, hindi sinagot. So may love life ka nga. Ano? Sus, kaya ganyan yung mga hugot-hugot line mo ngayon eh. Wala nga. Tsaka paano ako magkaka-love life? Eh puro bahay at trabaho lang ang mga lakad ko. Bumalay ko ba kung may nakakausap ka nang hindi mo kinukwento sa akin? Kausap? Wala no. Tsaka alam mo namang hindi ako nagmamadali. Madaming lalaki dyan. Hindi ako mauubusan. Kaya bakit ko mamadaliin ang sarili ko? Okay, sabi mo eh. Ay, teka lang nga, magbabanyo lang muna ako. Medyo kumukulo yung sikmura ko eh. Sige, ire-ready ko na rin yung pangalawang movie na papanoorin natin. Ano kayang susunod na movie ang papanoorin namin? Siguro mag-horror movie naman kami. Ay, tumatawag si Mike. Bakit kaya? Hello? Uy, Cha! Kumusta? Ayos lang. Ikaw, kumusta? Okay lang din. Rest day ko sa trabaho kaya medyo boring dito sa bahay. Kaya ka pala napatawag kasi wala kang magawa ngayon. Uy, hindi ah. Alam mo naman na gusto kong palagi kang kausap eh. Ay, sana nga makaluwas na ulit ako ng Manila. Pasensya ka na, hindi na nasundan yung panilibre ko sa'yo ng kape ah. Nako-onsite na kasi kami ngayon sa trabaho eh, kaya eto, palagi akong busy. Okay lang yun. Busy din naman ako sa trabaho ngayon eh. Uy, nakita ko pala na may fun run event na ulit dyan sa Manila. Kailan mo balak na mag-join at tumakbo ulit? Hindi ko pa alam kasi kulang din ako sa training eh. Sa bagay, ako rin naman. Pero nakakamiss talagang tumakbo sa mga event. Sinabi mo pa. May treadmill nga ako dito sa bahay eh. Pero iba pa rin yung pakiramdam na sa mismong kalsada ako tumatakbo. Ganyan din ang pakiramdam ko. Kaya mas gusto ko pa rin tumakbo sa labas eh, kaysa sa loob ng gym. Mahirap pagpawisan sa loob ng gym lalo na kapag may aircon.
Kumalma din yung tiyan ko sa wakas. Mike, kailangan ko na rin ibaba tong tawag. Magmo-movie marathon na kasi kami ulit ng friend ko dito sa bahay eh. Ganun ba? Oh, sige. Tawag na lang ulit ako mamaya kapag free time mo. Thank you sa pagsagot ng tawag ko ha, Cha. Wala yun, Mike. Bye. Oh, kala ko ba wala kang love life? Sino yung kausap mo? Si Mike. Boyfriend mo no? Hindi Manliligaw. Mas lalong hindi. Okay, gets. Kaibigan. Kaibigan mo. Kaibigan ko nga lang si Mike. At walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa, okay? Okay, sabi mo eh. Kaibigan kita, kaya maniniwala ako sa'yo. Ewan ko sa'yo, John. Papa Dudut, hindi naman ako atat na magka-boyfriend. Alam ko rin kung saan papunta ang pag-uusap namin na yon ni Mike. At aaminin ko na kinikilig ako sa mga simpleng hirit na ginagawa niya sa akin. Lalo na nga't halos araw-araw na kaming magkatawagan sa Instagram. Nakwento ko na nga rin sa mga kaibigan ko tapos ay pinakita ko rin ang picture namin na magkasama sa coffee shop nung unang beses kaming magkita. Sobrang approved daw sa kanila ang itsura, kaya huwag na raw sana akong magpakipot pa. Pero ng mga panahon na yon, alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handang pumasok sa isang relasyon. Nangako kasi ako sa sarili ko na yung susunod na magiging boyfriend ko ay yung seseryosohin ko. At seseryosohin ako hanggang sa dulo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging madalas ang pag-uusap namin noon ni Mike at feeling ko nga ay mag-MU na kami. Kahit na hindi kami nagkikita, magka-video call naman kami mula umaga, pagising ko hanggang sa makatulog ako o malobat ang cellphone ko. Ang lalong lumakas ang kilig na nararamdaman ko noon. Kaya lang may parte sa akin na kinokontrol ang sarili ko na lalong magkagusto sa kanya. Nandun na kasi talaga ako sa point na kung sino yung magiging next boyfriend ko ay gusto kong siya na rin ang huli. Kaya nga hindi ko talaga minamadali ang sarili ko. Isa pa ay ayoko rin na magkaroon ng magulong usapan sa pakikipagrelasyon. Oo, aminado ako na gusto ko si Mike at ramdam ko naman na gusto niya na rin ako. Kaya lang ni isang beses ay hindi naman pinag-usapan namin ang tungkol sa mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Pinakaayoko sa lahat yung pakiramdam na parang pinapaasa ako. Kaya naman sinimulan kong bawasan ang oras ng pakikipag-usap ko sa kanya noon. At naramdaman ko na ganun din ang ginawa niya sa akin. Hanggang sa halos hindi na nga kami nag-uusap at nag-focus na lamang ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Congrats, Jana! Grabe. Ano pa tong trip mo sa buhay, Cha? Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Ano ko mag-i-enjoy? Yung pinatakbo mo ako ng 10 kilometro. Parang 3 kilometro lang naman yung tinakbo mo doon. Kasi panailakad ang ginawa natin kanina. Malay ko pag napakahaba palang takbuhin ng 10 kilometro. Alam mo kung alam ko lang, sana yung 5K na lang yung sinalihan natin sa fun run na to. Okay lang yan. At least next time, pwede na tayong mag-16K. 16K? Seryoso ka ba? Gusto mo bang mamatay ako ng maaga? Grabe ka naman sumamatay. Nakakahaba kaya ng buhay ang pagtakbo. Ay, nako, kung sino man nagsabi niyan, sana lalo pang humaba talaga yung buhay niya. Ay, grabe talaga. Agod. Uy, Jana, may photographer doon oh. Tara, pa-picture tayo. Eh, mamaya na hulas pa ako. Oh. Siya naman eh. Ayan nga yung maganda sa mga picture eh. Yung medyo pawis pa tayo para kitang-kita na nag-enjoy talaga tayo sa fun run na to. Nag-enjoy, halos mamatay-matay na nga. Alam mo,
Hindi ko talaga alam paano ka nag-enjoy sa mga ganitong nakakapagod na activity. First time mo kasing tumakbo ng 10K, kaya nasasabi mo yan. Pero next fun run natin, sigurado akong mag-e-enjoy ka na. Ay, nako. Ewan ko lang kung may next fun run pa for me kasi grabe talaga yung pagod ko kanina. Cha! Ay, Mike! Sabi na ikaw yan eh. Alam mo, kanina pa kita tinitingnan sa malayo. Nahihiya lang ako lumapit kasi baka nagkakamali lang ako ng tingin. Kumusta, Cha? Ayos lang. Ikaw? Eto, okay lang din. Tumakbo ka rin dito sa fun run? Oo, 16K. Uy, ang lakas oh. Hindi naman. Hoy, ikaw, anong distance tinakbuhan mo? 10K lang. Sinamahan ko lang din tong kaibigan ko. First time niya kasing mag-join sa fun run kaya sinabayan ko siya. Ay, oo nga pala. Si Jana, kaibigan ko. Jana, si Mike. Ah, so ikaw pala si Mike, yung kaibigan ng kaibigan ko. Jana? Ay, hindi. Ibig kong sabihin, siya yung kinikwento mo na kaibigan mo na si Mike, di ba? Sakit mo mangurot. Ano ka ba? Sakit. Jana, nice meeting you. Nice meeting you too. Anyway, maiwan ko na muna kayo. Maghahanap lang muna ako ng tubig. Baka kasi mag-collapse na ako anytime sa sobrang uhaw at pagod ko eh. Bye! See ya! Sige, Jana. Pasensya ka na sa kaibigan ko ah. Makulit lang talaga yun. Ayos lang. Nakakatuwa nga siya eh. Pero alam mo, buti na lang nagkita tayo ulit dito. Hindi ka na kasi masyadong nagre-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Ako, pasensya na ah. Kaka-promote ko lang kasi sa trabaho, kaya naging busy din talaga ako. Hindi, okay lang. Naiintindihan ko naman yun. Good decision din talaga na pumunta ako sa fun run na to. Nagulat nga ako na dumayo ka pa talaga dito sa Makati from Pampanga eh. Kasi dito na rin kasi ako sa Manila nagwo-work. Oh, talaga? Oo, na-assign ako sa office namin sa Pasig. Kaya baka mapadalas na ang takbo ko dito sa Makati. Papadudot, may pangihinayang din naman akong naramdaman noon nang maputol ang pag-uusap namin ni Mike. Hindi na rin naman niya ginawang mag-effort na suyuin at kausapin ulit ako. Naisip ko na wala namang kaming relasyon para gawin niya yon. Kaya nag-go with the flow na lamang ako sa mga nangyari sa aming dalawa. Hanggang sa hindi na nga kami masyadong nag-usap. At talagang hindi ko inaasahan na magkukrus ang landas namin ang araw na yon sa fun run na sinalihan ko. At kahit madalas naming napag-uusapan ang mga fun run event ay hindi ko inaakala na doon kami magkikita pagkalipas ng ilang buwan na hindi na kami nagkaka-chat o nagkakausap. At doon nga muling nasundan ang mga pagkikita namin ni Mike, Papadudot. Grabe, napagod ako sa huling ride na sinakyan natin dito sa amusement park. Sobrang saya, tsaka solid ng ride na yun, oh. Ako rin eh. Tsaka sobrang nahilo ako. Muntik na nga akong masuki. Ay, nakita ko yun, Mike, ah. Akala ko talaga masusuka ka na kanina nung nasa itaas tayo, eh. Niluno ko na nga lang kasi nahihiya ako sa mga tao sa paligid eh. Hala, hindi nga. Nilunok mo talaga? Oo. Kadiri ko naman. Hindi, joke lang no. Ano ka ba? Eto talaga, ang dali mong maniwala siya. Ang pula kasi ng mukha mo kanini. Tapos mas malakas ka pang sumigaw sa akin. At nung makababa na tayo, parang gumigewang-gewang ka na sa paglalakad mo. Pero hindi nga kasi, nahilo kasi talaga ako pero hindi naman ako nasusuka. Nahiya nga ako dun sa mga batang kasabay natin kasi sila, chill na chill lang sila dun. Tapos natatawa sila kasi nga hindi na maayos yung paglalakad mo. Grabe kasi talaga yun. Sino bang nakaimbento ng ride na yun na pagkatapos magpaikot-ikot, bigla namang magtataas baba? Di ba, nag-enjoy naman ako kahit parang naiwan na halos yung kaluluwa ko dun sa taas. Halata nga. Kasi gusto mo pang humirit ng isang ride dun eh. Ay nako, pakitang gilas ko lang yun. Buti nga hindi ka pumayag. Dapat pala pumayag ako, no? Pero, Mike, thank you ah. Kasi sinamahan mo ako dito sa amusement park. Alam mo, ang tagal ko na rin kasi talagang gustong pumunta ulit dito eh.
Wala lang akong makasama, lalo na sa pagsakay sa mga rides. Isa to sa mga bucket list na gagawin natin, di ba? Naalala mo pa pala yun? Oo naman. Madami-dami rin yung napag-usapan natin nung pandemic. Ibig sabihin, madami pa tayong gagawin sa mga susunod na linggo at saka buwan. Oh, bakit? Anong nakakatawa dun sa sinabi ko? Wala lang. Nakakatuwa lang na nasasakyan mo yung mga trip kong gawin sa buhay. Nag-enjoy din naman ako sa mga trip mo, Cha. Hindi ka ba napapagod na samahan ako? Bakit naman ako mapapagod? Kasi last time, sinamahan mo akong umakyat ng bundok. Dun sa Dragon Boat Race. Tapos tumakbo ka rin ng half marathon kasabay ko ng fun run sa Makati. O, diba? At saka sasamahan pa kita mag-zipline, bungee jumping, surfing, obstacle course, tsaka lahat pa ng mga gusto mong gawin na masakit sa katawan. Uy, baka mapagod kang samahan ako ah. Naku, hindi ako mapapagod, Cha. Matagal ko na rin gustong gawin yung mga bagay na yun eh. Sabi ko nga, di ba, kapag nakasurvive ako sa pandemic, iisa-isahin ko nang gawin yun. Tapos eto, nakilala kita, nagkausap tayong dalawa. And that time, alam ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat ng yun ang kasama ka, Cha. Papadudot pakiramdam ko noon ay sinadya ng tadhana na magkita kaming dalawa ni Mike. Na magkakilala kami kasi alam ng tadhana na magkakasundo kaming dalawa. Kapag magkausap kami, mapatawag o personal man ay hindi kami nauubusan ng topic. Palaging nauuwi sa mga tawanan at may mga oras pa na napapaluha kami pareho kapag masyadong malalim ang topic naming dalawa. Hindi po ako madaldal na tao. Hindi rin ako mahilig mag-share ng tungkol sa buhay ko. Pero mula nang makilala ko si Mike ay naging sobrang gaan ang loob ko sa kanya. Siguro kasi sobrang gaan niya ring kausap. Parang hindi siya ibang tao sa akin at mula nang sa Manila na magtrabaho si Mike ay mas naging madalas na ang pagkikita naming dalawa. Hindi ko na nga alam kung matatawag ko na bang date ang ginagawa naming pagkikita noon. Basta ang alam ko yung masaya ako sa bawat oras na magkasama o magkausap kami ni Mike, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang pag-uusap at pagkikita namin ni Mike at may mga oras na pinupuntahan niya pa ako sa opisina kapag tapos na ang shift ko. Mag-dinner muna kami at kape bago niya ako ihatid sa bahay. Madalas na magkasama kami kapag Sabado at tumatambay sa coffee shop. Nagja-jogging sa Makati at magpo-food trip pagkatapos ng nakakapagod na umaga. Bukod nga sa mga activity na ginagawa namin ay never naming pinag-usapan ang tungkol sa aming dalawa. Ilang beses na ngang nagtatanong sa akin si Jana kung nasang level na nga ba ang friendship namin ni Mike. Palagi ko siyang sinasagot na nasa stage pa rin kami na ini-enjoy lang muna namin ang company ng bawat isa. Papadudot, hindi naman talaga ako nagmamadali. Pero ng mga panahon na yon, may bahagi ng sarili ko na umaasa na rin na sana ay hindi lang hobbies ang parehas kami ni Mike. Sana, pati na rin yung nararamdaman namin para sa isa't isa, Papa Dudut. Jana, bagay sa itong dress na to. Ay, parang maganda nga yan, no? Pwede kong isuot yan sa binyag na pupuntahan ko. Isukat mo na para makita natin kung kasya sa'yo. Sige, pero may nakita pa akong dress banda dun na gusto ko yung design eh. Magaganda nga yung mga design ng dress nila dito. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya dito ako madalas bumibili ng mga damit ko para sa mga special occasion na pupuntahan ko eh. Ay, teka, buti pala siya may time ka ngayon na samahan ako dito sa department store. Oo naman. Matagal na rin nating pinag-usapan yung lakad na to, di ba? Kala ko nga mauunahan na naman ako ng boylet mo sa schedule mo para sa araw na to eh. Sinong boylet ang sinasabi mo? Wala naman akong ganun, no? Sus, kunwari ka pa girl.
Alam naman natin na bukod sa akin, si Mike ang madalas na kasama mo. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Hindi pa ba talaga nanliligaw yung Mike na yan sa'yo? Hindi nga. Walang ganyan kasi magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Pero ramdam mo na may gusto siya sa'yo. Hindi ko alam eh. Tsa, ang linaw-linaw. Oo, hindi lang yung sagot dun sa tanong ko. Tsaka hindi ka manhid, no? Para hindi maramdaman kung ano ba talaga yung motibo ng lalaking yun sa'yo. Kaibigan lang naman talaga kasi kami, Jana. Wala kang gusto sa kanya. Alam mo, ikaw, ang dami mong tanong. Girl, concern lang ako sa'yo kasi kaibigan kita. Tsaka ayokong masaktan ka sa huli, no? Alam mo, ang mabuti pa, pumunta na tayo sa fitting room nang masukat mo na yung mga napili nating dress para sa binyag na pupuntahan mo. Ay, sige na nga, tara na. Teka, si Mike ba yun? Nasaan? Ayun nakatayo malapit sa fitting room. Siya nga. Akala ko nasa Pampanga siya ngayon. Tara, lapitan natin. Huwag na, Jana. Tara na, Cha. Mag-hello lang naman tayo dun sa kaibigan mo. Ay, Mike! Cha? Jana, Hi, Mike. anong ginagawa niyo dito? Sinamahan ko si Jana mamili ng dress para sa binyag na pupuntahan niya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tsaka, may hinihintay ka bang lumabas dyan sa fitting room? May sinamaan lang. Okay na yung dress na sinukat ko. Tara na sa counter, bayaran na natin. Ay, sorry, may kausap ka pala. Girlfriend mo? Oo, guys, si Patrice, girlfriend ko. Babe, si Jana at saka si Cha, mga nakakasama ko sa fun run events. Oo, talaga? Makakasama mo sila sa fun run? Ang cute naman. Sana makasama ko rin sila sa fun run. Hi girls, nice meeting you. Nice meeting you rin, Patrice. Babe, tara na. Magbayad na tayo dun sa counter kasi may lakad pa tayo. Oh, sige, tara na. At Cha, Jana, mauna na kami ni Patrice, ha? Ingat kayo. Bye girls! Cha, ano yun? May girlfriend pala si Mike? Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Magkaibigan lang kami ni Mike. Magkaibigan lang. Tara na sa fitting room. Papa Dudut, hindi ko i-deny na nasaktan ako ng araw na yon. Palagi kong sinasabi na hindi ako nagmamadali pero gusto ko talaga na si Mike na ang maging next boyfriend ko. At kung papalarin ay siya na rin sana ang maging huli. Kaya hindi ko minadali ang lahat sa aming dalawa para hindi ako magsisi. Gusto ko yung nasa malalim na level na yung pagkakakilala namin sa isa't isa, kaya hinayaan ko na lamang ang sarili ko na mahulog sa kanya. Kasi ramdam ko naman noon na gusto na rin niya ako. Nakagaya ko ay ayaw niya ring magmadali at naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon. Ayun pala ibang pagkakataon ang hinihintay niya. Sinimulan ko na rin na siyang iwasan pagkatapos ng pagkikita namin na yon kasama ang girlfriend niya. Hindi ko sinasagot ang mga chat o mga tawag niya. Naisip ko kasi na wala nang dahilan para mag-usap pa kaming dalawa, Papa Dudut. Pero hindi ko rin maintindihan ang sarili ko noon. Dahil bigla na lamang akong nag-decide na makipagkita kay Mike, Papa Dudut. Sorry, ngayon lang ako. Ayos lang, Cha. Upo ka na. Sige. Thank you nga pala kasi pumayag ka pa rin na makipagkita sa akin ngayon. Ang totoo, hindi ko nga alam kung bakit ginawa ko pa to eh. Siguro kasi feeling ko gusto kong marinig yung explanation mo. Kahit alam ko na hindi naman kailangan. I'm sorry, Cha. Mike, bakit ginawa mo yun? Bakit ginawa mo akong pampalipas oras mo? Cha, hindi kita ginawang pampalipas oras. Talaga? Oo. Lahat ng sinabi ko sa'yo noon, totoo yun. Lahat ng ginawa at pinakita ko sa'yo,
Galing yun dito. Sa puso ko. Alam mo, Mike, yan ang hindi ko magets eh. Bakit ginawa mo sa akin yun? Bakit pinupuyat mo ako gabi-gabi, pinapakilig mo ako, tapos may girlfriend ka na pala? Last week lang kami nagkabalikan ni Patrice. Nagkabalikan. So ibig sabihin, girlfriend mo na talaga siya dati pa? Tsaka bago tayo magkakilala on and off ng relationship namin. Ilang beses na rin kaming nag-break noon. Kaya hindi siya nakapost sa mga social media account mo. Oo, ganun na nga. Naging malabo ang relasyon namin nang mag-start ang pandemic. Naghanap ka ng ibang kausap kasi nagkakalabuan na kayo ng girlfriend mo. Hindi naman sa ganun. Malabo na talaga yung sama ni Patrice noon pa man. Kung malabo na pala ang lahat sa inyo, bakit hindi mo na lang muna tinapos lahat bago ka naghanap ng ibang kausap? Eh kasi nangihinayang ako sa 5 taon na naging relasyon namin eh. Kaya sa tuwing gusto niyang ayusin ang lahat sa amin, pumapayag na lang ako. Pinagbibigyan ko na lang siya. Pero siya, nag-iba lahat ng yun mula nung makilala kita. Anong ibig mong sabihin? Siya, this time, alam ko, handa na akong bitawan si Patrice. Makikipaghiwalay ka na sa kanya? Oo, at gagawin ko yun dahil sa'yo. Hindi, Mike. Hindi mo gagawin yan. Hindi ka makikipaghiwalay sa girlfriend mo nang dahil lang sa akin. Siya, gusto kita. At alam kong alam mo yun. Kahit never kong sinabi yun noon, hindi ako nagkulang ng paraan para iparamdam sa'yo yun. At alam ko na ito yung dapat kong gawin. Ang alin? Ang sakta ng ibang tao para sa akin? Gusto mo rin naman ako, di ba? Oo. Pero hindi dahilan yun para manakit na ako ng ibang tao. Mike, kahit sa ang anggulo mo kasi tingnan, kahit hindi mo sinabi sa akin ang diretsyo noon na gusto mo ko, pinagsabay mo pa rin kami ng girlfriend mo. At ginawa mo lang talaga akong option para sa oras na maghiwalay na talaga kayong dalawa, alam mong nandito ako para saluhin ka. Tiya, hindi totoo yan. Hindi kita ginawang option. Kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo at sa ginawa mo sa akin. Hindi na rin magbabago yung desisyon ko, Mike. Sana lang, ito na yung huling beses na magkikita at mag-uusap tayong dalawa. Papadudot pakiramdam ko na mga oras na yon, kahit na hindi naging kami ni Mike, ay kailangan ko ng closure mula sa kanya. Siguro'y gusto ko lang din talagang marinig ang explanation niya at malaman kung ano nga ba ang nararamdaman niya para sa akin. Pero hanggang doon na lamang yon. Kasi ng oras na nalaman ko na may girlfriend na pala siya, na plano niyang hiwalayan si Patrice para sa akin, tumatak na sa isipan ko na hindi siya ang lalaking para sa akin. Kasi I know my worth, Papadudot. Hindi ko kailangang manatili sa isang sitwasyon kung saan ay option lamang ako. Na hindi ko deserve ang taong handang iwan ng iba para sa akin. Dahil ang ibig sabihin, kaya rin niya akong iwanan kapag may mas convenient ng ibang tao kesa sa akin. At higit sa lahat ay hindi ko kailangang patunayan ang halaga ko sa taong hindi kayang tumayo sa umpisa pa lamang para sa akin. At doon ko napatunayan na hindi porket click kayo sa lahat, sa usapan, sa tawanan, sa pangarap, ilalaban nyo na ang kung ano ang meron kayo. Mas masakit ang manatili sa lugar kung saan ay ginawa lang akong option ng taong gusto ko. At sa pag-alis ko ay doon ko tuluyang pinili ang sarili ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana po ay nakapag-iwan po ito ng aral sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Na dapat tayo mismo ang nagbibigay halaga sa ating mga sarili at hindi ang ibang tao. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay. Chat. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.